Hello po mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayong umaga mga kababayan, samahan niyo po ako sa pagtuklas at paglakbay dito sa amin. Meron pala ditong isang barangay dito sa Mercedes na talagang napaka-memorable pagdating sa history ng ating bansa. At napakalaking papel po ang ginampanan ang barangay na ito sa Second World War. At babalik po tayo mga kababayan sa ating nakaraan. Susubukan ko po mga kababayan na bigyan ko kayo ng mas magandang istorya at ma-excite naman po kayo sa panonood ng mga ganitong aking video. Kasi ito ay paglalahad lang ng isang istorya na napakahalaga pala itong pupuntahan natin. At dito pala ginanap yung pinakamalaking PT bootcamp. Ano naman ang ibig sabihin ng PT? Ang PT po mga kababayan ay ang Patrol Torpedo sa World War II dito sa barangay na ito. At ipinangalan pa ito sa isang presidente. At ito mga kababayan, at susuriin natin kung paano ba na-recognize o paano ba yung status ng isang barangay at pinaniniwalaan na si JFK o si President John F. Kennedy ay nakasama po dito sa lugar namin. Bago natin mga kababayan masilip ang lugar o barangay na ipinangalan kay President John F. Kennedy, sariwain muna natin kung ano ba talaga, sino ba talaga si President John F. Kennedy sa buhay ng mga Amerikano. So, alam mo na mga kababayan kung saan tayo pupunta. Diba? Ang pangalan ng pupuntahan natin ay ang barangay Fort Kennedy na matatagpuan naman mga 3 kilometro mula sa bayan ng Mercedes, Eastern Samar. Si John F. Kennedy, mga kababayan, ay ipinanganak noong May 9, 1917 sa Amerika at nagtapos naman sa kanyang kolehiyo sa Harvard University. At ang kanyang hobby ay swimming at football. Noong 1943, mga kababayan, pumasok si JFK sa Navy at pinaniniwalaan din na ito ay na-assign dito sa Pilipinas at dito sa may bandang Eastern Samar. Pero pinabulaan din ito ng mga researcher. Naging tanyag at sumikat po si John F. Kennedy nung siya ay na-assign dito sa Pacific Ocean. Sa karagatan ng Pacific Ocean, mga kababayan, bilang isang lieutenant, si JFK ay maraming binombang mga barkong pandigma ng mga Hapon. At yung kahuli-hulihan ay sila naman yung naging biktima. Si John F. Kennedy ay nasugatan, ilinigtas niya ang kanyang mga kasama, mga kababayan. Taong 1953, mga kababayan, ay nagsilbing isang congressman at naging isang senador. At si President John F. Kennedy, mga kababayan, ay nahalal bilang the 35th President of America at ang pinakabatang presidente ng Amerika. Noong November 22, 1963, mga kababayan, si President John F. Kennedy ay binaril at napatay sa kanyang sasakyan. Ay papunta pa lang siya sa kanyang speaking engagement. At ang mga dahilan, ang secret negotiation daw niya sa Soviet Union at ang peaceful resolution niya sa Cuban Missile. Nadakip at napatay din ang pumatay kay President JFK na si Lee Harvey Oswald na isang Russian citizen. Hindi natin namalayan mga kababayan, nandito na pala tayo sa ating tinutukoy na barangay, ang barangay Fort Kennedy ng Mercedes, Eastern Samar. O, tingnan natin mga kababayan. No? Ito yung simbahan nila. Ang maganda lang dito mga kababayan, itong ang barangay Fort Kennedy kasi napapaligiran po ito ng mga bahay-bahay. Parang yung attraction po dito ay ang simbahan at saka yung covered court nila, yung public plaza. At ito na nga mga kababayan, tingnan nyo mabuti. Asan ho ba ito? Yung sinuyod natin kanina, yung public plaza, ito yung nakikita na natin. Yung unang panahon, yung 1945, ito na yung PT bootcamp. Dito na po yun. At ito mga kababayan, hindi kumpleto ang PT bootcamp dito sa barangay Fort Kennedy pag walang malawak na karagatan, walang malalim na karagatan. At ito papakita natin dito kung ano ito kaganda at ano kamalalim. Makikita natin dito mga kababayan, yung tulay ay
gawa pa ito ng nasa unang panahon, gawa pa ito siguro ng mga Amerikano sa World War II. At nakikita natin kung gaano kaganda ang mga dalampasigan dito at talagang akmang-akma po para sa isang naval base or para sa isang boot camp na kung saan dito daw ang pinakamalaking boot camp sa buong mundo. At yun lang mga kababayan, itong aking vlog ngayon ay inaalay ko po ito sa pinakaunang mayor dito sa Mercedes, si Dr. Simon Isiha Lagos. Siya po ay nagsilbi rin isang USAPI sa Amerika at siya ang kauna-unahang mayor sa bayan ng Mercedes. At ito mga kabayan, salamat po sa inyong pagtangkilik sa aking mga video at mga susunod pang mga video. Maraming salamat po sa ating lahat po. Thank you po.